gawain, kaya lang gusto kong balikan natin. At pag-aralan natin yung mga prinsipyo na galing dito. Easter chapter 1. Verse 2, Easter chapter 1, verse 2. Nandiyan na kaya Easter, Book of Easter. Nandiyan na kaya? Amen. Say mo! Amen. Easter chapter 1, verse 2, that on those days, when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in the Shushan, the palace, and in the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants, the power of Persia and Media, the nobles and the princes of the provinces being before him. So kahit noon pa man, no, meron ng fiesta. Meron ng parang Thanksgiving. Kaya ginagawa po natin taon-taon, nasa noon pa man ginagawa na po yan, no? Pero po, verse 8, laktaw tayo sa verse 8, and the drinking was according to the law, so hindi naman sila masyadong magalasing. None did compel, for the kings had appointed to all the officers of the house that they should do according to every man's pleasure. Also Vashti, the queen, made a feast for the woman in the royal house, which belonged to the king Ahasuerus. So, iba po talaga, punod para talaga ang piyesta ng mga babae, no? Kaya, biblikal yung ginagawa natin, bukod yung inyo, bukod yung amin, no? Bakit mo ba? Dadalan lang namin kayo ng bulalo. Verse 10, and on the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, and Abagta, or Maitano, Sitar, and Carcas, the seven chamberlain, that served in the presence of Ahasuerus the king, to bring Vashti the queen before the king with the crown royal, to show the people and the princess her beauty, for she was fair to look on. Napakaganda nito si Queen Vashti, no? But the Queen Vashti refused to come at the king's commandment by his chamberlain. Therefore was the king's very wrath in his anger burning him. Then the king said to the wise men which knew the time, for so was the king's manner toward all that new law and judgment, and the next unto him was Karshina, Shitar, Admata, Tarsis, Meris, Marsina, and Mimukan, the seven princes of Persia and Media, which saw the king's face, and which sat at the purse in the kingdom. What shall we do unto the queen Vashti according to the law, because she had not performed the commandments of the king Ahasuerus by the chamberlain? Then Memucan answered before the king and the princess, Vashti the queen had not done wrong to the kings only, but also to all the princes and to all the people that are in all the provinces of the king Ahasuerus. For this deed of the king shall abroad unto all women, so that they shall despise their husband and their house, when it shall be reported na King Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but she came not. Okay? So, nandiyan po yung kwento. So, tayo po muna manalaman. Gusto dali. Panginoon po namin ang mga Diyos ng pagpala. Tulungan niyo po kami maintindihan po namin ito. At ito yung magpaalala sa amin at lalong magpatibay sa aming relasyon, sa buhay, bilang inyong mga lingkod. Salamat po at sa namin pinatitiwala ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po kayo po. Alam niyo po, ako po naniniwala na hindi po ipasusulat ng Diyos ang isang salita niya nang walang ibig sabihin. Nang walang pwedeng ibate sa bawat isa sa atin. Nandiyan po ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Sa Amen. At dito po ay ating pong masasaksihan at makikita na nagkaroon po ng pasasalamat, Thanksgiving si Queen Ahasuerus. At the same time, sa kabila naman po ay si Queen Vashti. So, ugali po nila na umiinom po sila ng red wine bilang pagpipiesta. Hindi po ito alak no, na hindi brasan bigay, tagway at red horse. Hindi ho, ito po yung red wine. Galing po ito minsan sa katas ng mga grapes. Iniinom po nila ito, kaya nagtutos yan eh. Okay? Bilang fiesta, bilang pasasalamat, bilang Thanksgiving.
So nung medyo nagpapanting na po ang tenga ni King Ahasuerus at saka yung nila red wine, siyempre, tuwang-tuwa siya sa kanyang buhay, tuwang-tuwa po siya sa kanyang na-accomplish, and kaya kung ginawa naman niya, siguro marami mga kapatid, dahil ang sabi po dyan ng Bible, pinatawag niya si Queen Basti for the purpose that to show the people and the princess her beauty. So, ibig sabihin, kung titignan po natin, hindi lang po itong mga taga-kaharian, yung mga naandun, kasi kung mga taga-kaharian yun, ginawa nila si Queen Basti. Ipo ba? Alam naman nila na ang royal, kahit nga itong si pumunta nga lang, nanonood nga lang ng NBA na basketball, talagang kilala si Chris Chelsea, di ba? Saka si Chamberton ba, no? Pagbigas na, bahala na. Si Kate, di ba? How much more po ito pag sinabing Reyna ka, alam po yan sapagkat kilala po sila Amen po ba? Pero marami, ito po si King Ahasuerus, nag-imbita rin siya ng ibang mga princess. Kalagay naman po dyan Nag-imbita siya ng ibang mga tagalabas na ibang palasyo para makisaya. Kanya nga naman po, ang purpose, pinatawag po ito si Queen Basti, ang purpose, hindi naman siya para pastusin, hindi naman siya para pagsayawin doon sa gitna ng mga tao, kundi ang sabi, pasundo ng pitong Chamberlain, para ipakita ka sa mga ibang mga princess at saka sa ibang mga tao, may pagmalaki ka na ito ang aking asawa, ito ang aking reyna, napakaganda at napakaayos. Nakuha niyo po ba? Nandiyan po ba kayo? Amen? Yun ang purpose ni King Ahasuerus, pero mga kapatid, but sabi po dyan ng Biblia, but Queen Basti refused to come on the king's commandment. Okay? At dahil dito, nagalit po itong si King Ahasuerus at halatang-halata, sabi ng Bible, halatang-halata sa kanyang mukha na nagkagalit, nag-aalin po yung sa galit dahil ni-refuse. Ngayon, ito pong mga kataong nasa paligid niya, itong mga Chamberlain at sa kanyang mga kanang kamay, mga sundalo, mga kapten na naandoon, nag-usap-usap sila, narinig po ito ng hari, at ang sabi po nila, mahal na hari, ito po ginawa po ni Queen Basti ay hindi ayon sa law. Hindi nararapat sa batas. Okay? Nandiyan po ba kayo? Okay. Pangalawa, ang ginawa po ni Queen Basti, verse 16, sabi ni Nimukan, he had not done wrong not only to the king, but also to all the princess. So maraming princess ito. So ibig sabihin, invited din yung ibang mga prinsesa. Nandiyan po ba kayo? Ngayon, ano po ang mga prinsipyo ating unang mapupulot dito, mga kapatid? Una, ang pinag-uusapan po dito ng mga kapatid, ng mga tauhan din ni King Ahasuerus, ay yung testimony. Yung maling ginawang patotoo ni Queen Basti. Na ang sabi niya, mahal na hari, una, magkakaroon po the days of the Queen Basti shall come abroad unto all women. So yung ating mga maling ginagawa ay napabalita sa maraming babae itong ginawa ni Queen Basti. So that they shall despise their husband and their eyes when it shall be reported. So gagayahin po ng ibang mga kababaihan itong ginawa ni Queen Basti. Kung ito nga, Reyna, hindi niya inirespeto at hindi niya sinunod yung authority, yung hari, ganun din yung mga nasasakupan. Nakikinig po ba kayo? Amen? Kaya, careful po kayo mga ladies na minsan, i-impose po ninyo yung isang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Tandaan niyo po, kayo po ay gagayahin. Kaya minsan, hindi po pwede salita ito gusto ko Pakialam mo. Narinig niyo ba yun sa mga asawa? Ito gusto ko Ladies and gentlemen,
Hindi po yan magandang salita ng isang babae. Nakinig po ba kayo? Say amen. Amen. Pangalawa, ang inyo pong mga magiging ugali ay magiging ehemplo ng iba. Nakinig po kayo? Amen. Kayo po ay magiging ehemplo ng ibang mga nanay. Kaya kami po, ni Mrs., nag-usap kami, nung simula pa lamang po ng aming pagsasama. Sabi ko sa kanya, ikaw ay pastor's wife. Kung ikaw ay magiging mas madaldal kaysa sa akin, at ipakikita mo sa akin, kaya ako po, nasaksihan ko na po ito sa marami, na minsan po sino po yung mas madaldal yung asawa ng pastor. At minsan sa harap po ng membro, aba yung pastor, sinasaway yung misis ng pastor. Mga kapatid, huwag ninyong ipahiya sa harap ng tao ang inyong asawa. Lalaki man o babae. Say amen. Amen. Huwag po kayong magkwento ng mga bagay na pangit sa inyong asawa. Lalo na nga po hindi nyo kilala yung ibang tao na kinakausap niya. Tama po. Huwag nyo siraan yung sarili niyong asawa. Huwag nyo sirain. Sabi nga ng Bible, kung kayo mayroong tanong at kung kayo may gustong sabihin sa inyong asawa, punta kayo sa loob ng bahay, doon kayo magkwentuhan. Huwag kayo mag-usap. Sapagkat wala tayong kaalaman na minsan, kaya ako po minsan dumadating po sa ganyan, na minsan pagdating namin sa bahay, sinasabi ako si Mrs., sinaway mo yata ako sa harap ng mga member natin. Kaya ito, kagaya ito sister, mag-aasawa, pastor, papapangasawa, sabi mo, hindi magiging madaling buhay. Hindi pwede ito gusto ko eh. Iba yung buhay mong dalaga. Na ikaw ang nasusunod mo, wala pa alam sa iyo nanay, bahala ka, ito gagawin ko. Pag may asawa ka na, ang gagawin mo, hindi na yung para sa iyo lang na gusto mo, kung hindi, makabubuti ba ito dun sa mga taong sinasakupan ng asawa ko? Right. Kasi sa kanya, magiging ehemplo ka. Magiging patutuo ka. Dahil kapag hindi ka maging patutuo, una, gagayahin yung style mo ng mga membro. Pangalawa, magiging pangit kang patutuo na hindi mo na mamalayan na ikaw mismo ang siyang magtataboy ng membro, sipag yung pastor na magsuwilin, yung misis ng pastor na nagtataboy pa uwi. Kaya nalala niyo yung kwento ko sa inyo, ang pastor, may siya, yung misis ng pastor napakadaldal, nalala niyo? Pustiso yung pastor, pustiso yung misis. No? Paglipat niya dun sa bagong church na pinuntahan niya, ay napakadaldal ng misis talaga. Unang preaching niya dun sa church, 15 minutes, tapos yung preaching. Pasunod pong linggo, 1 hour. Pasunod pong linggo, 1 hour and 45 minutes. Hindi po nakakisi mga diyakon. Sabi niya, pastor, pwede po ba kami magtanong? Sige kapatid, ano ba yung tanong niya? Pastor, bakit po nung una kayo magpastor sa amin dito? Unang preaching niyo, 30 minutes lang po yung preaching niyo. Nung sumunod pong linggo, 1 oras. Pero bakit po yan nakahapon? Ang preaching po ninyo, 1 oras at 45 minutes. Bakit po? Baka po susunod niya, 3 oras na. Sabi niya, alam mo kapatid, pasensya na kayo, kasi nung unang preaching ko, ibagong pakuha ako ng pustiso. At masakit pa, magsalita, sumasabit pa. Pastor, yung 1 hour, ano mo yun? Sabi niya kapatid, yung talagang natural na pangangaral, 45 minutes to 1 hour. Ay, ganun po ba? Pastor, bakit po kahapon yung mga bago preaching niyo? Pasensya ka na kapatid. Kasi kami sa bahay, yung aming mga pustiso at saka pustiso ng misis ko, dinadali namin sa baso. Binababad namin kasi paniniwala ng iba pag binabad tumitibay. Sabi niya pag mamadali namin yung kapatid kanina, ay nakita ko, pagkuha ko dun sa baso, ay ang pambihira ang nagambot ko, pustiso ng misis ko. Kaya ano po nangyari? Kapatid, itapos na yung preaching, ano yung pagkumin ko yung pustiso sa kadadagan? Minsan ganun po tayo. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Nahihinig po ba kayo, Amen? Na minsan mas mabilis po yung labi natin kaysa sa isip natin. Kaya nga po ang Diyos
na nilikha po tayo, dalawa po yung tenga, isa lang ang bibig. Ibig sabihin, mas mabilis tayong makinig, mas mabagal tayo magsalita. Amen? Yan ang purpose. Kaya tayo po, bakit natin pinagsisikapan sa biyaya ng Panginoon, hindi man tayo perfecto, pare-pareho, hallelujah. Pinagsisikapan po natin, na ingatan natin yung ating pagtuo. Bakit? Sapagkat hindi lang tayo ang nakatingin sa atin eh. May mga ibang tao titingin sa atin. May mga taong babarasahan ang buhay natin. At sabi niya, mahal na mare, ang ginawa po ni Queen Basti ay magpapatotoo doon sa ibang mga reyna na pag-uwi nila, pwede pala yung kay King Asmeros na pinakamagaling at pinakamatapang na hari, nakaripis Queen Basti, ay hindi ko rin, nililipit ko rin yung aking asawa. Yan po yung naging pangit na magiging patotoo. Kaya, mga kapatid, ito po, makinig mo kayo. Nung kami po nag-seminar ni Mrs. nung kami kakasal, ang unang tanong sa amin ng pastor eh, paano, sa tanong kay Mrs., paano mo nakita ang tinrato ng nanay mo ang tatay mo? Yun naman ang tanong sa akin, baliktad. Paano mo nakita ang tinrato ng tatay mo ang nanay mo? Sabi ko po, bakit po? Kasi yun din ang gagawin mo. Malibang matuto ka at maging open ang puso mo at paturo ka sa salita ng Diyos. Are you with me? Amen? At yan po ito to. Baka akala mo ito magsisipag-asawa, ilangit ang papasukin po niyo. Baka hindi ilangit yan. Pakinggan ng impyerno, pagkataw niyo. Hindi mo madaling buhay ang pag-aasawa. Hey, amen? Hindi madali yan. Ang papasukin ninyo, sanay kang dalaga ka, wala kang pakialam sa gusto ng iba, wala kang pakialam sa ayaw ng iba, gagawin ko itong ibig ko. Ay, may asawa ka na, hindi na pwede. Ang sabi ng Biblia, kayo mga babae, papasakot kayo sa inyong mga asawa sa pangalan ng Panginoon. Eh, yun ang pinakamahirap, mga babae. Tama ba ako? Oh, walang kainin. Amen. Ayun ang pinakamahirap. At minsan baliktad, si lalaki ang nagpapasakot sa asawa. Pag yan po yung nangyari, para po yung opening basket na ikinaob nyo. Kahit anong ilang ninyo, hindi yan masisidlan. Kaya isang pamilya na ang babae ang nasusunod sa bahay, walang blessing. Amen. Huwag niyo pong payagan na yung mga asawa ninyo ay siya ang masusunod sa bahay. Amen po ba? Ang pagkasawa, nag-uusap kayo. Okay? Hindi sabi pastor sa bahay, lahat ng ayaw ni Mrs. Ayaw niya maglaba? Ako naglalaba. Galing mo. Ayaw magluto? Ako magluluto. Ay, minsan, mag-iingat po kayo. Dahil minsan yung mga babae niya, yung galit-galitan yung mga yan, pag kayo napasunod niya mga yan, susundan, akala nyo na yun, takot kayo sa kanila. Pero hindi naman. Sabi, ay mahal po kasi, pastor, kalukuhan pagmamahal. Ang pagmamahal po na kinukonsinti nila yung mali, ay hindi po yan pagmamahal. Minsan po kasi may katwiran tayo. Eh, para lang, pastor, hindi magkagulo, pabayaan na lang natin. Kaya pero pagdating sa doon, lalo nakakagulo. Kasi pinapabayaan ninyo. Amen. May ganun po ba kayo? Amen? Ako po'y lumaki na hindi po ako sanay na, malayo ako sa magulang ko eh. Pero ako po'y natutunan ko sa salita ng Diyos. Kaya nga po ako'y beneficiary ng salita ng Diyos eh. Nag-aaral ako paano po maging tatay. Paano maging magsikap sa pag-aasawa. Bakit? Hindi ako sanay na wala akong idea doon. Kami, salita lamang ng Diyos ang nagtuturo sa atin. Paano tayo maging maayos at marinong lalaki at babae ng Panginoon? Amen. At tandaan niyo po, kada i-move ninyo, kada gagawin ninyo, you are living testimony to the what? To the coming generation. Kaya sabi niya, tingin mo dyan, basahin natin, verse 16. Ano sabi ng verse 16? And Memucan answered
Paano natin tratuhin ng isa't isa? Paano natin asikasuhin? Eh, minsan kayo, mga sweet lang kayo pag bagong kasal. Pero kapag mga matatagal na, bahala ka sa buhay mo. Sana magpawala niyo sa inyo mga asawang babae at lalaki. Amen. Amen! Magmawala! Pag dumating yung asawa niyo, galing sa trabaho, sa lubugin niyo naman. Amen. Yan pa ba? Sa amen, mga takang magulang. Eh, minsan, nakapakalan sa'yo, pagod na ko, ipapira. Pagod na nga. Wala ka pa. Hindi. Kayo po yung maging sensitive dapat sa pangangailangan ng inyong asawa. Balibagin mo nga lang yun ang mabahong tuwalya. Kasi hindi ka naglalaba. Kulay itim na, kulay emosyon ng balat na tuwalya mo dahil nila mga. Ay, kaya nakakalungkot kayo mga kababayan, lalaki ang kayo, hindi kayo marunong maglaba, umasa kayo sa rice cooker, awasin kasi hindi ko magaling maglaba yan. Meron pong parte talaga na kailangan gustuin nyo muna bago nilagay ng washing machine. May kilala po akong babae, magkatamad-tamad, lahat sa washing machine, halo-halo. Alam nyo, paglabas ng mga puti, polkadas. Hindi mo na maglaba. Yung mga kuwelyo, yung mga maong, hindi kaya ng washing machine yan, kinukusot yan bago nalagay sa washing machine. Intindihan nyo, ito mga katamaran, washing ng washing. Minsan naka-araw-araw naman, nag-araw-araw naman, nag-ano pa? Nag-dryer pa? Tama! Ano po ba? Yung tubig na nga sa gripo, kumukuha ka na bus ng kapitbahay, oh. Alam niyo yung katamaran dapat, huwag natin pairali niya sa katawan. Wala talagang nakakabot na maganda yan. Amen. Kaya yung ba, tingnan ko pa sa ang tamad po, kahit sa inyo dati, tamad yan. Amen. Kaya kayo mga ladies, mag-aaral kayo maglaba, mga isang kondyo ninyo, pinalalabahan niyo pa sa ibang tao. Kahit po kayo may maglalaba, huwag niyo mong palakbanin yung mga personal belonging. Tapos wala naman pa kailangan yung mga maglalaba na yan, dahil sasabit pa sa bintana. Mga babae kayo, sasabit kayo ng mga personal belonging sa bintana. Huwag naman. Bahala, kaya kaya ng Christmas light. Nailaw na hindi. Mayroon mga ganyang babae na kung alin pa yung mga personal nila, nakasabit sa bintana, doon tinong-tuyo. Dahil kayo, hindi marunong mamahay ng mga nanay. Mahabang manood ng TV, o ano nung ginagawa, pero pagpasok mo sa bahay, parang ukay-ukay na tig sa 10 piso na lang. Alam mo bakit? Ay, lakawan eh. Dapat kayo mga babae, pag-aralan ninyo ano yung damit na pang-alis, ano yung damit na pang-bahay. Dapat meron kayong lagayan ng mga libagin, ng mga pinaggamitan na, at meron nakabukod dun sa mga ibang mga damit na inyong pang-alis. Ay, yun po sa inyo, pang-alis, pang-bahay, pag-tulog, pang-alis, pag-gising, yun na rin. Kaya yung iba nagkakaputok. Kasi, sinuot na kahapon, katamaran, pati yung sinuot ko na eh, hitok po ang labas. Ang nagkakaputok po, kasi yung sinuot ko na, sinusuot mo ulit. Sa gym mo, pag ako nakaamit lang ang gano'n, minsan ang buhat naman din, pag anong gano'n yan eh. Ay, pagtataas ng gano'n talaga naman. Nasigaw pa rin, ang walang mabigas na ako, ang mas matinding babies. Kung kayo yung lalaki, kayo dapat din maging malinis sa katawan. Diba? Dapat lalo na yung mga sulbigan, kayo mga susulbigan. Pati, tanggapin mo si Kristo. Ano? Parang naman yung isang nag-aaral ng medyas. Sabi ng medyas ko, nasaan? Nawawala. Ano sila nakahanap ng medyas? Sabi ng isang kapatid, wala dyan. Eh, napatilit yung ilong ng kapatid na naghahanap ng medyas. Sabi niya, kuya, alam ko na kung saan ang medyas mo. Saan? Nalulong mo. Nalulong daw yung medyas. Kaya may medyas rin. Ito kung bihira mga
natin dyan. Pero kasama po yun eh. Pati dapat kayo maturuan. Kasi po, alam nyo, hey! Ang saya po ng church kapag masaya ang pamilya. Laki yung maging siya, sila. Sweet-sweetan lang yung mga yan. Tingnan ko pagtagal naman yan. Tingnan mo yan. Pakapit-kapit, may kilala niya kay Papa kanya. Papa, kailan niya patayin kita. Papatayin kita, Papa ka. Tingnan ko lang yan. Kasama yung kaya, pag hindi ka nagbago, tingin mo siya, uuwi ka rin sa palitan. Alam nyo, sabi ko ano, iba yung pastor mo, iba yung ang asawa mo, pastor. Iba yun. Kasi, may mga panahon na yung asawa mong pastor, iba yan sa bahay. Ay, pag kayo hindi mag-asawa na, yung ina-admire mo pag napakasawa ko na lang, ito siguro lang eh. Ay, pag napangasawa mo, pag mag-asawa na kayo, di ba ang mga babae, nalidiscover ninyo yung mga asawa ninyo? Grabe pala, no? Tama ako? Diba? Oh. Ano ninyo? Oh. Pero wala ka magagawa. Ano na yun eh? Kaya parang kaya mga single. Kaya kung pwede lang sabi nga ni Pablo, huwag na kayo mag-asawa ang kagaya ko. Kapatid, kung makakapag-asawa rin lang kayo nang wala sa katinuan at hindi matitino, huwag na nga naman kayo mag-asawa. Sumpa ang pag-aasawa. Ang problema, hindi yung pwede yung YouTube mo na lang gusto mo mag-asawa. Pag hindi nakapag-asawa na hindi maayos, imagine mo YouTube mo na lang araw-araw yung YouTube mo sa kalir. Para mamatay ka na naman. Kaya ito nakita mo, maganda-ganda mo ba? Nag-asawa lang ng isang taon, tingnan mo itsura. Parang ano eh. Parang mas karang festival na yung mga ano. Ano yan? Isa yung nasasawa ko. At titigas ng ulo ng iba, tingnan ninyo. Magpatutuo kayo. Matitigas ang ulo. Sinabi ko na huwag kayong mag-asawa kung hindi ka mo. Ganun kami na. Tingnan na nangyayari sa inyo. Sabi sa inyo, lagi, akin ang huling halakhak. Kaya kayo naman kung may mga asawa na, huwag niyo pong alisin pa rin yung pagiging sweet ninyong mag-asawa. Wala na rin yun. Amen? Kaya yung mga lalaki, huwag yung pabayaan, yung mga babae na yan, masusunod sa inyo. Masusunod din ninyo. Mahiya ka naman lalaki din. Mag-gym ka kaya, parang malaki yung katawan mo. Pero hindi mo palakihan ng katawan niya eh. Kaya kayo mga kababayan, kayo tinuturuan dito, na kayo mag-usap. Amen po. Ako sa bahay, kung si Mrs. Ko'y nakakapaglaba pa, pwede pang maglaba, dahil hindi nasasama. Makikita niyo ako pag Monday, nakasuot ako, kung tago ba naman? Okay naman yun, hindi naman kayo. Pastor ka pa, ano ba yun? Bakit yung pastor ba, hindi ba maglaba? Naglilinis ako. Pag siya naglilinis ako ba, basta available din ako, sa taas ako naglilinis. Pag siya hindi available, mga galang siya nagluluto, hanggang ngayon. Nag-aaral po ako magluto. Mahirap po mag-aaral, pero nalunod ako, habang naglilinis ako, nalunod ako ng boy guro. Pag may kurso, sabihin mo, magluluto ako. Alam niya, nakapaluluto ko to eh. Kaya ibalasan ako magluto. Alam niyo, mga kapit ang problema sa inyo, ako naniniwala po, na walang pagsasama na hindi maaayos kung ang isa't isa po ay teachable. Pero kung mayaman, ito na ako, tanggapin mo, lumapang-asawa mo, ito na ako, bakit ba? Pati katawa ko. Hindi mo ganun. Pwede pang maayos yung samahan. Bakit? Kasi mahalaga po yung patutuo. And verse 17 and last, ito po nakalagay. Verse 17. Then, alam mo, nakalimutan mo, nag-iisip ka ng pag-aasawa niya. Sabi niya, for this day of the queen shall come abroad unto all women. Nandiyan po ba kayo sa inyo? Kami po, nung muna kami mag-asawa, struggling din kami. Struggling din kami mag-asawa. Kasi talagang pakiramdaman eh. Sweet lang po kami mga 6 months pagkatapos po ng sour na sweet and sour. Oo. Sabi, uuwi ako! Sabi ni Mrs. Uuwi na ako! Sabi ko, uuwi na! Ito pa masabi! Uuwi na! Sabi ko, pag umuwi ka, hindi ka na susunduin. Aba, tawag yung biyanan ko. Ngayon pa naman yan, pagalit ko pa biyanan ko. Paolo, ho, sunduin mo rin yung asawa mo, papauwi na. Sabi ko mo dyan, pag yan umalis, hindi ko susunduin yan. Hindi ko na sabi, yabang talaga yan, pastor pa naman.
Sabi ko, umalis ka eh. Hindi ka susundin. Eh, di naman kasi nito. Kaya, nilibig tayo benang ko. Big, o di natin ito benang ko. Okay lang sa akin. At sinabi ko sa'yo, hindi ka susundin. Bakit? Pag sinabi ko, gagawin ko. Sakto lang magkagulo tayo. Maghalong pala sa nilarupan. Okay lang. Pero pag sinabi ko sa'yo, gagawin ko. Hindi po ba? Oh. Kaya kayo, minsan nasusuko kayo kay Miss. Bakit, ma'am? Iniwanan kami ni Pastor. Eh, iniwanan ko rin eh. Ano sabi niya? Kaya ko nga, iniwanan ni Pastor. Kayo pa. Noong nari ko sa sabi ko, 1 hour ka lang mamimili. Eh, dati, tagal-tagal din mamili niyan eh. Kasi pagdaan ka ng paligid, makadaan ng mga ipit. Siguro, kung may sirang ipit ko, dadaan ng paligid doon eh. Sabi ko, 1 hour ka lang. Aba, sa oras at kalahati na wala, pabilakad ako. Alis ako. Pambira pag-uwi. Ang dami palang bibig ako. Kubang-kuba. Isang araw ko sa linggo kami pinag-iibigan. Okay lang. Pagkain mo. Walang problema. Pero hindi nasusuko sa iyo yung aking leadership. Leader ako rito eh. Kung ikaw hindi kaya pasunurin, paano ka pasusunurin yung ibang mga tao? Sabi lang kayo mo yan eh. Natuto namin. Alam niyo po, nung natuto siya magpasako, naging maayos yung aming samahan. Di ibang tao nadala namin. Ngayon, ultimong biyanan ko ngayon. Pag may problema, makikita lang kami mag-asawa ko. Sino nakawin sa kasabihan ko? Kami! Sino nag-encourage na mag-aaral sa Bible School ng biyanan ko? Katandaan na lang? Kami! Sino guest speaker ng graduate siya? Ako! Ngayon, pag may problema, nabibigatan siya, sino tinatawag? Ako! Yung mga kapatid niyo, kaaway ko dati. Ngayon, pag may problema, magtatanong sa akin, Pastor, anong gagawin ko? Bakit? Naging ako gawin, naging mabuti akong leader eh. Kung ako lang i-spear. Yes, dear. Anong karapatan kong magpastor? Anong karapatan kong mag-lead sa inyo? Anong karapatan kong magmumuna sa inyo? Sabi ng Biblia, yung sarili mo ang pamilya, hindi mo kaya pangunahin mo pa ang church ng Panginoon. Nabasa niyo po ba sa Bible? Maliwanag po sa Bible. How can you lead the church of God? Hindi mo kaya pangunahin mo na ito. Alam ko po yung sipulin. Lagi po yan. Bait pa tayo sarado sa akin eh. Pag sumama lang ako ng field trip yan eh. Tinatanong ko, nasaan ka ngayon? Pag-report ka sa akin. Kahit madaling araw, walang problema sa akin. Ako makakatid sa iyo. Susunduin kita. Pagod na. Ako! Hindi pwede. Ako sabi ko yung mga kahit sino sa inyo dito. Sino namamahal? Ako po, Pastor. Nandiyan yung anak mga pakinggan niya. Opo. Paano kung yung pangunahan kayo kung sarili kong mga anak at tigas ako at pasaway? Why? Spread abroad. Kaya hindi ka pala ako magturo sa inyo. Para akong sabihin sa inyo na kayo sumunod. Bakit? Sarili ko pa pinagpapasunod ko eh. Hindi ako kaya paglalaman yung mga yan. Sa 21 years ko ba naman papapasko? Hindi alam ko na kung naglalang nagsasalita lang yung nagdaya ko ng ulitin. Nakuha niyo po ba ako? Hindi man? Kung sabi ko, pupuntahan ko, sinilahan mo. Ay, pupuntahan ko talaga eh. Susugutin ko teacher mo. Sinusugot ko talaga eh. Pupuntahan ko. Sabi ko sa pastor, Pastor, may problema lang dito eh. Yung isang teacher ninyo eh, palagi na nagpapagawa ng assignment eh. Pambira, alas 12 na kami tumutulis, assignment din. Bakit ba meron naman tayong textbook, bakit pa assignment? Sabi niya, Pastor, alam mo, marami na akong narinig dyan, pero ko lang may takas ng loob. Yun, sinisinan teacher. Sabi, hindi kaya Pastor, balikan yung anak mo. Wala problema sa akin, at least na. Sa akin po wala problema eh. Bakit? Katayo ako yan eh. Bakit? Yung leadership ko, yung aming pangunguna, it will spread abroad sa inyong lahat. Tingnan niyo po man. Kasabi ko kayo, Mrs. Bishop, kahit hindi mo naiintindihan, dahil ako sa bahay, tanda mo ito. Pag tayo na sa bahay, asawa mo ko, pero huwag yung kalilimutan, yung respeto, pastor pa rin ako. Hindi mo ko tatawagin pastor, pero huwag mo kakalimutan yung respect mo.
pastor pa rin ako. Kasi bawat isa sa atin, sa bawat pamilya, tayo po'y magrespetuhan sa isa't isa. Amen naman? Tatay, respeto ninyo yung mga asawa. Nanay, respeto niyo yung desisyon ng inyong asawa. Pag kinakita ng anak ninyo, lalaki kong mga anak ninyo, may respeto sa isa't isa. Naintindihan ko ba? Magrespetuhan tayo. Kasi yung testimony natin ay magiging pangit o magandang patutoo sa darating na panahon. Ang aking kong tanong bago mo magbukas, anong klaseng patutoo? Are you with me? Anong klase? Hindi naman ibig sabihin na parang palakihin ng muscle. Palakihin ng katawan. Hindi. Natakot ka sa akin. Kaya ka gandang puti. Pati hapis. Hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun ang paraan eh. Hindi naman nagagaan laki sa galit. Ako alam na niyo si sa akin. Pag ako tumahimik na, alam niyo na yun. Pag kami nag-uusap at kami nagtatalo at ako tumahimik na, alam niya nakasunod yan. Pag sinabi ko sa kanya, tumahimik ka na, tumahimik ka na. Bakit? So, hindi ako takot sa galit ko. Takot ako sa galit ko. Kasi yung galit ko, baka hindi ko makontrol. Ikaw, takbuhan lang kita, kaya. Pero pag ako, baka hindi tayo makakita. Baka magbili yung panin. Usapan namin yan. So, nakakaintindihan kami. Nagiging maayos niyo sa mahal. Are you with me? Dapat mo nga yung ma-develop sa inyo. Mag-usap. Alam niyo po, minsan, the communication problem is what? The problem of communication. Alam niyo, minsan, kung bakit ang mag-asawa hindi nakakasundo, hindi kayo nag-uusap. Hindi na kayo nag-uusap, di pa kayo naglalambingan. Dapat yung lambingan nyo hanggang ngayon, lambingan pa rin hanggang ngayon. Pastor, tandaan ba naman ito? Tandaan na yan. Kahit matanda na. Pwede pa kayo maglambingan at huwag niyong kalisin sa buhay ninyo. Amen? Nanay, pag umalis kayo, mag-isip pag-uwi, pasalubong kayo sa asawa ninyo. Tatay, pag umalis kayo, pag-uwi, magpasalubong kayo sa asawa ninyo. Ako, nag-gym lang ako, pagbaba ko ng gym, mag-aanap ko ng pwede doon, kahit isang donut, bibila ko doon. Magkano lang donut? 20. Bisa, pag wala talaga pera, 5 piso yung mali. Punta ako, mauwi ako. Sabi ko, isang galing, sabi ko, nag-gym ako, mali. At least, hindi po, mali pero sa inyo. Yung isa, nagtatrabaho, alam mo namang oras na gano'n, nagkakape. Ipagtimpla mo ng kape. Amen. May ganito ba kayo? Ikaw naman, umisa, ako yung langit timpla ng kape. Pasalamat ka, di ko nagtitimpla. Kung ikaw naman lalaki, pagka nakita mo naman naglalabas si misis, nakita mo naman oras ng merienda, ano ba naman, ikuha mo man lang ng merienda yung asawa mo, o merienda, inla pa. Hindi ayos yung samahan ninyo. Say amen. Ganun lang yan, pakisamahan, pakiramdaman. Huwag kayong mahimuras mga bato. At kung sabihin, kadere. Walang kadere sa buhay. Ang kadere, yung alam mo ng tama, hindi mo ginagawa. Amen po, man? Naman po, matutunan natin ito. Kasi ito sinasabi ng Bible sa pamilya, sa mag-asawa. Kung ano nangyari tuloy, si Basti, nabasti. Tinanggal sa pagiging reyna. Pag Pastor, palitan ko yung asawa ko, hindi mo kalooban ng pamilya. Ayusin na lang. Amen? Kaya kayo mga mag-aasawa, napakapalag ninyo, may mga tip na kayo. Alam na lang gagawin ninyo. Paano? Ito tip, mga babae, magawakas na ko dito, anak kayo pa kaya, ay, madalang na tip. Pag kayo mag-aasawa, dalawang titingnan ninyo. Hindi lang gandang lalaki. Tingnan ninyo, ito sikreto, alam ninyo ang kanyang pamilya. Kasi pag kayo nag-asawa, kasama niya pinakasalan niyo yung pamilya niya. Ay mali mo, may lahi ng mga kukulang niya. Alamin mo rin, pag-aralan mo, pakilalanan mo yung asawa mo kung talagang ano ba yan. Okay? Pag-aralan ninyo. Kayo naman na sumasagot, mga babae na. Diba? Mukha yung naman naliligaw na yun. Ano naman naliligaw? Di ba kayo na sumasagot? Okay, ano na? Ay, guwapo! Ang guwapo yung hindi nagsasain. Sir, takto mo yung sabi na ito, pag-guwapo asawa. Yan dami nakakagusto. Maghanap pa lang kayo ng pangit.
At least, may iwanan nyo man. Walang gusto. O, yung asawa ko, pinapakalakan mo na nga dyan, o. Ang dahil pangit. Wala. Ikaw, guwapo, makakalimutan. Ikaw pangit ba? Ay, tiwala ko sa asawa ko. Bakit? See? Di ba? Kaya? See? Okay, pastor naman. Hindi naman kayo bibigyan ng Diyos na hindi niyo gusto. Okay? Ilan po ba? Kaya iba naman sa iyo, masyadong siluso. Bakit? Bakit? Kasi hindi kayo marunong. O kaya kayo sa asawa. Tapos pag gumagawa ng asawa, napakabawang. Siguro may pinakabawang ka niya. Ano? Sana. Mga kapatid, patibayin natin ang relasyon ng ating pamilya. Tatay, gawin natin ating responsibilidad para mag-respect tayo ng ating mga asawa babae. Mga babae, hoy! Anay! May ganito po ba kayo? Pag ako nag-preach, huwag kayo magpintuhan. Nakikinig po ba kayo? Ako naman kayo magpintuhan pagkatapos na ako mag-preach. Huwag kayo magsikuhan. Huwag kayo nahahalata ko ito. Kaya darating po ang panahon, pagbubukulin ko lalaki at babae, parang mag-asawang nag-preach ako ng ganito. Sige ko. Hindi naman na. Hindi ganyan eh. Saan magiging yung inyo? Yung ipiin nyo, basta nyo na lang sa asawa nyo, huwag kayo magsabi. Okay na, kapatay. Kita ko po yung dito eh. Tapos sa pakay kayo mag-aaway, ayan, matapos ang preach pastor. Away, huwag kayo mag-away, kaya na tinuturuan kayo ng ayos dito eh, para mag-umaayos sa bahay. Iba po ba? And then yung mga bata yan, turuan na ng maaga yan. Mga nanay, alam niyo, isang nakakabwisit sa bahay. Kapag, okay, nakakabwisit talaga sabihin ko sa inyo. Yung mga babae hindi marunong sa bahay. Yung hindi malinis sa bahay, bwisit siya. Hindi marunong. Yung sabit dito si Pastor, yung sabit dito, yung kanyang kaldero, sabit dito. Sabit dito. Tapos yung kanyang kalderong pinagsainan, nakasabit dito. Tapos yung plato, hindi organized, mga ladies, mga nanay, matuto kayo maging organized. Kasi yung mahal lang naman bagay, mga panitong-iko bang ulitin na basurahan. Kuha kayo, kung hindi kayo marunong, kung dito ang marunong, dito malinis. Kahit maliit ang bahay, pag nasa ayos, magandang tingnan. Alam niyo ang ginaganda ng bahay? Hindi sa laki, sa ayos. Pero kung papasok ka sa bahay, at talaga ng amoy surot. Kasi papasok, bubalik, tama agad sa iyo mga layayan ng mga damit nila, at saka magkano kayo, sumusukat pa. Pag-aralan na rin. Nanay, turuan ko itong mga ladies na ito na maging masinop at maging malingat sa buhay nila. Amen? Ginagawa? Ginagawa yan. Sapagkat ako po'y nakapasok sa isang tahanan ng isang nanay. Buti na lang hindi ko membro. Pagpasok ko sa pinto, ay talagang kung patataas sa pinto nila, talagang maghihilahin sa mukha mo yung mga pantalong. At kung sa isang nila, nagkakagulong mga lalawa, nakita-kita mo, siguro pag nag-wise ka, mga 1 kilo basura ang nasa loob ng kwarto lang. Tapos patayo-tayo lang doon, pa-make up, lahat ng lipstick pa. Lipstick na, saan mga pupulot, may nasantuan. Kasi pastor habang naluluto ng lipstick. Ang kuha nyo yan. Pag-aralan niyo yan, mga ladies, huwag kayong turara. Amen? Panaguin natin, pati bayan ng kapero ng mga lalaki, kala niyo, mga lalaki pa kayo. Pag-aralan niyo na yan, asa-asa kayo sa nanay niyo, bigay na ngayon, pag hindi just underwear niyo, hindi malapad, ligo na kayo, dapat nyo na yung mga underwear niyo. Alam mo ngayon, kaya ginawa, dito sa Pilipinas, mag-aaral kayo. Ito po yung realidad. Nasa Bible po ito. Dapat po yung matutunan. Amen? Amen. Okay, sige po. Tayo po lahat ito maya. Tayo po na lang. Tayo sa lahat po ngayong gabi. At dinala niyo po kami sa ganitong mensahe sapagkat minsan
ang buhay po namin kung bakit hindi umaasenso, hindi dahil sa niloob ninyo, hindi dahil mga burara kami sa buhay. Isang nanay, isang tatay, isang kabataang hindi naturuan, pananamit pa lang. Sana kung yung pang-alis ay naiingatan, hindi bili ng bili kahit sa ukay-ukay, na nagiging nila na maraming gasto sa pagkatama sa bahay. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga mananampalataya, dapat kami po yung mga binago ng mga nilalang. Dapat matutunan na po namin po, hindi na ito kailangan pang ulit-ulitin. At nawa, kung makapakinig kami ng ganito mga mensahe, hindi ito para kami saktan, hindi para kami galitin, hindi kami para personalin, hindi para kami turuan. Kanya nga lang, ang mga tao nagagalit, yung mga hindi tama ang puso. Mga tao na open, yung mga tao hindi tama ang puso. Nakakala niya siya, ginugulog, ginugulbi ang salita ng Diyos. Hindi niya alam siya tinuturuan para maging maganda ang buhay. Yes, Lord. Sapagkat sa pirasong damit na naingatan, nakakatipid. At ito'y naibibili ng ibang bagay na hindi na sana naibili ng damit dahil sa kaburakan. Ito'y napakahalaga. Ito po'y sana Panginoon tulungan niyo po na kaming mga tatay ay mga tuto sa salita ninyo, magsikap kami. Lahat naman po pwedeng matuto. At tunay pa yung pusa nga po, natututo, tako pa. How much more? Matutunan po sapagkat ito po nagiging problema namin. Kaya napakarami po ang mga kalalakihan na di-discourage sa asawa. Napakarami ng mga asawang babae na di-discourage sa asawa na. Maraming mga kabataan ngayon na nagsisilakihan. Walang direksyon. Wala silang makitang ehemplo. Wala silang makitang magandang patutuo sa bahay. Kaya paglakihan nila, wala rin direksyon sapagkat hindi nakita sa tatay at hindi nakita sa nanay ang tama. Naman, pag naging Kristiyano, naging mananampalataya, maayos. Wala na po kami ibang sisisihin kundi ang aming sarili. Kung makapakinig kami ng ganitong mensahe, hindi pa kami natuto. Wala po kami mabibiling ganito. Wala kami mapapanood na DVD na ganitong pagtuturo. Tanging sa salita niya lamang ito namin matutunan. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Ang aming dalangin, nawa, lalo kami lumagot. Sapagkat ang pagsasama ng pamilya, ng masaya, dala-dala ito sa simbahan at sa iglesia. Kaya naman mo, Panginoon, ingatan niyo po kami. Tumaasa po kami sa patuloy na pagpapala sa buhay at mga anak mo ito. Nawa, kami magmamalatid sa Holy Spirit. Kaya kami dinadalangin sa inyo. Magpasalamat ngayong gabi sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Okay.